Kamusta po mga tambay? Muli po si Kamanong sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong kukumentuhan. Ito pong ating dumating na isang barko na pandigma ng Philippine Navy na tinatawag na BRP Emilio Jacinto. I-deploy po ito siyempre sa karagatan sa Northern Luzon at kasama na rin po ang western site po natin na tinatawag na West Philippine Sea. Ito po, painggan po natin mga katambay at komentuhan po natin. Dumating na kahapon March 5 ang barko ng Philippine Navy na BRP Emilio Jacinto o PS-35 sa pantalan ng San Fernando, La Union. Isinagawa ang arrival ceremony sa BRP Emilio Jacinto at mga crew nito bilang pagsalubong sa magiging bagong designated operational area nito sa Northern Luzon. Pinangunahan ng sabing aktibidad ng Commander ng Naval Forces Northern Luzon, Commodore Francisco Tagamulila Jr. at Commander Northern Luzon Command Lieutenant General Perlin Buca. Ang deployment sa barko ng BRP Emilio Jacinto at crew nito ay bilang pagpapakita ng presensya at pagpapaigting sa suporta sa Northern Luzon Command. Kabilang din ang pagtutok sa maritime security at pagtataguyod sa kapayapaan sa maritime domain ng bansa. Ang PS-35 o BRP Emilio Jacinto ay na-deploy sa Naval Forces West bago dalhin sa Naval Forces Northern Luzon. Ngayon, napakalaga nito PS-35 kasi sa laki ng area of responsibility namin, hindi kakayanin na maliit na barko. Especially pa hindi na-aabot na sa area ng Betamarize or sa Patana. And because of its newer capabilities, maganda na rin yung kakayanan ng barko natin na to in protecting our sovereignty kasi mas malayo pa lang yung other vessels interest na detect na rin lang. Okay. Toto Pablos. Ayun po, mga katambay. Maganda po yung barko dahil siyempre po bago. Yan po yung mga naging aksyon po ng Pangulong Duterte. Yung mga barko po dumarating, sa panahon niya po yan na in order. At sa panahon po ni Pangulong Marcos po, magdadatingan po yung mga barko na in order o ginawa na pagbabago po sa ating sandatahang lakas noong panahon po ni Pangulong Duterte dahil ang ating mga sandatahang lakas, lalo ng Navy, ay puro bulok, puro second hand, di ba? Na walang kalaban-laban sa mga barko ng China na puro high-tech, di ba? Ito, isa lang po ito marami na pong nauna, di ba? Na sa panahon ni Pangulong Duterte, nadagdagan na po yan. Pero kahit papaano po, meron po tayong mga makabago. Sana po sa panahon po ni Pangulong Marcos, madagdagan pa po ng madagdagan ang ating mga bagong mga barko, lalo sa Navy. Dahil dyan po tayo nagkakaproblema dahil binubuli tayo ng China, di ba? Dinadaan tayo ng China sa kanilang mga malaking barko, high-tech, na may mga water cannon. Hindi naman tayo binabaril ng barko ng China, di ba? Talagang dinadaan lang tayo sa kanilang mga malalaki at maraming barko, di ba? Dahil ang ating mga pandepensa at ang ating mga umiikot o pumoprotekta sa ating mga teritoryo ay mga luma at maliliit na barko, di ba? Napakalaking pagbabago lang dahil sa panahon ni Pangulong Duterte. Alam po natin yun mga tambay, di ba? Dahil parang kailan lang po yung 6 na taon ni Pangulong Duterte, di ba? Na unti-unti niyang binago, ginawa niyang modernize ang lahat ng ating sandatahan lakas, pati mga eroplano natin, nadagdagan, helicopter, na bago, yung mga kanyon natin dyan, di ba? Nadagdagan, at naging mga bago na, di ba? Sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero never po natin marinig Hindi po natin narinig sa media. Never natin narinig sa media na lahat ng mga barko natin o pandigma sa pangunguna o sa panahon ni Pangulong Duterte nag-umpisa lahat 'yan, di ba? Dahil ilang presidente ang nagdaan, ang ating natatanggap puro luma na puro bigay ng di umano Amerika, di ba? Sila nagbibigay sa atin ng mga second hand, binebenta pa sa atin, di ba? Luma. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, puro brand new, puro bago ang kanyang binili. Hindi siya bumili ng luma o second hand, di ba? Natatandaan nyo? Di ba? Nung umorder siya sa Canada, at ang Canada hindi siya binigyan ng mga helicopter, di ba? Natandaan natin.
Sabi ng Canada, gagamitin lang daw ni Pangulong Duterte sa yung panahon na may giyera sa Marawi, yung helicopter ng Canada. Ano ginawa ni Pangulong Duterte? Kung ayaw mo akong bigyan, sa iba ako bibili. O di sa iba bumili. Dahil hindi mo naman hihingin eh. Di ba? Ganoon po yung mga leader na may pagmamahal sa bayan, di ba? Poprotektahan mo talaga yung bayan mo, di ba? Dahil merong terorista, di ba? Noong mga time na yon. Unang tumulong sa atin, tinulungan tayo ng Japan, di ba? Ng Russia, tumulong sa atin, di ba? Yung China, kahit pa paano, tumulong din sa atin. India, di ba? Saka part ng Western, sa mga bandang Europe, di ba? Tumutulong din sa atin. Maraming nabilan si Pangulong Duterte, di ba? Kaya never naman ni-recognize ng mga media yan eh. Sa kanang pamahalaan ngayon, never nilang nire-recognize yung nagawa ni Pangulong Duterte na pagbabago sa ating sandatahang lakas. Never nila nababanggit yan kahit sa pamahalaan ngayon, di ba? Parang sa media, walang nagawa yung dating presidente. Never nilang inaangat ang Duterte, lalo sa mga malaking pagbabago sa ating bansa, lalo sa sandatahang lakas natin, di ba? Gano'n po talaga eh. May part po kasi ng politika yan eh, di ba? Kaya kung si Kamano ang tatanungin, kulang na kulang po yung mga barko na yan. Hindi pa rin natin kayang i-water canyon o canyon ng ang mga barko ng China. Sila, yung mga barko nila, may mga tubig eh, di ba? May mga water canyon sila eh. Binubugas sa mga barko natin. Meron nga tayong barko, ilan lang naman yung mga bago natin. Kung sabihin mo bago natin 20, tapos ang kanila 100, talo pa rin tayo eh, di ba? Yung sabi ko nga sa isang vlog ko mga katambay, kung talagang may malasakit ang Western at Northern at buong Asia sa atin, mag-deploy sila ng mga barko dyan sa West Philippine Sea, di ba? At ipahiram muna nila sa Pilipinas dahil Pilipinas lang naman yung binubuli nila riyan. Pansamantala, bigyan nila ng tigsa 10 barko ang Pilipinas, bawat bansa na sinasabing sila'y concern. Australia, galing ang Pilipinas ngayon doon, ang Pangulo. Di, mag-donate ang Australia ng 20 barko. O di, kung meron tayong 20, 40 na yon. O mag-donate ang Amerika ng 20, 60 na yon. Di ba? Mag-donate pa yung iba, United Kingdom, ng 20. Di ba? Di ba? 80 na yon. Yung iba pang bansa sa Asia na mayayaman, di ba? Nandiyan pa, Japan, kaalyado naman natin yan, di ba? O Singapore, yung mga Malaysia, di ba? Marami pang bansa. At marami pa rin bansa sa Europe, di ba? Na po pwede magbigay sa atin. Canada, sa Northern, di ba? O mga Italy, mayayamang bansa, di ba? Marami pang mayamang bansa, mga Denmark, di ba? Mga kung ano pa mga bansang mayaman mag-donate. Baka kung mangyayari po 'yon sa pangarap ni Kamano, mas marami tayong barko sa China na puro bubuga ng tubig sa kanila. Di ba? Ganun lang po 'yun eh. Yung sinasabi nga ni Kamano, para hindi ka mabuli, kailangan may pambuli ka rin. Di ba? Binubuli tayo ng maraming barko wala naman tayong barko. Kung talagang gusto mong mambuli rin, yung sinasabi nga ni Kamano, magparami ka rin ng barko. Di ba? Dinadaan naman tayo sa barko ng China di ba? Hindi naman tayo inaatake na niraratrat ng mga masinggan o canyon o kanyon di ba? Hindi naman tayo pinapuputokan ng missile. Ang ginagawa lang naman sa atin, tinataboy tayo dahil malaki barko nila, ginagasgasan yung maliliit nating barko, di ba? Yun lang naman yun Kulang tayo sa barko. Yun ang nakikita ni Kamanong na problema ng ating bansa. Kulang tayo sa gamit. Kasi kung marami tayong gamit, di ba? O, tinan nyo nga yung Singapore, di ba? Hindi naman nila nadadali yan, di ba? Yung Brunei, di ba? Yung Malaysia, di ba? Kasi marami silang barko. Hindi basta-basta nabubuli ng China. Only Philippines lang ang nabubuli, di ba? O, tingnan nyo yung Taiwan. O, kahit sabihin mo teritoryo ng China yon o isang probinsya nila, palibasa mayamang bansa ng Taiwan, di ba? Nagpalakas sila, nagparami sila ng asset, di ba? Marami na silang barko, marami na silang pagdigma, yung by air, di ba? Meron ba silang by land, di ba? Tapos saka ngayon susuportahan ng mga kapitbahay. O hindi nila basta-basta mabuli ang Taiwan, di ba? Dahil merong asset, may gamit. Pilipinas, ang asset lang natin yung mapaputok sa Bukaw puro kwitis, sumasabog pa minsan, di ba?
Kaya pag sumabog pa, di wala na tayong kwitis. Ano dala natin? Ang dala lang natin puro yaw-yaw, mga politiko, yaw-yaw, di ba? Yun lang panlaban natin. Puro yaw-yaw, di ba? Eh ang China, maraming panlaban 'yon, di ba? Hindi yaw-yaw, aksyon, maraming barko. Sa atin, puro yaw-yaw, hingi ng tulong sa US, susuportahan tayo sa US. Eh, ang US, nagkakaproblema ang US. Marami rin silang problema, di ba? Nagkakaproblema rin sila sa kaperahan para bigyan ka ng mga asset, di ba? Saka mahirap po 'yan. Ang giyera, sabi nga ni Kamano, kung ipupus din natin giyera, malabo 'yan. Matutulad lang tayo sa Gaza, sa Israel, sa Ukraine, sa Russia, di ba? Kawawa tayong mahihirap diyan. Yun lang po mga katambay, ang nakikita ni Kamanong, magparami tayo ng barko nang hindi tayo mabuli ng China, di ba? Muli po si Kamanong po, ingatan nawa po at sinasabi nga lagi ni Kamanong, mahalin pa rin natin ang ating bansa. Siyempre, ipaglaban natin, tiis-tiis lang at dadami rin ang ating barko, mga katambay. Loobin. Paalam po. Bye-bye.